Hindi na nanonood ng practice sector. 2 araw na at parang iniiwasan niya ako. Hindi ko naman alam kung bakit. May haka akong nagalit talaga siya nung pinatulan ko siya sa harap ng mga kagrupo ko. Feeling ko na insulto siya dahil napataob ko siya noon. Hindi niya rin ako hinihintay sa bawat pag-uwi ko. Alam kong busy siya sa booth nila at sa practice game, kaya ipinagkibit balikat ko na lang iyon. Wait a minute, bakit ako mamamroblema sa cold treatment niya sa akin? Bahala siya. Problema niya na iyon. Total, siya naman itong nanliligaw. Oh my gosh. Hindi kaya ito na yung sukatan ko? Dito na nagtatapos ang lahat? Hindi kaya give up na siya sa panliligaw sa akin? Sa lupa namin? Noong isang araw ay nagawa niya pang mangdidma sa akin sa koridor. Anong nangyari doon? Tanong ni Jobel nang nilagpasan kami ni Hector. Kahit na nagtataka din ako, ay ipinagkibit balikat ko na lang iyon. Ayoko nang mag-abala sa pag-iisip kung anong pinagpuputok ng butsi niya. Ilang sandali ang nakalipas nang nakatayo na si Hector ay si Cathy at Abby naman ngayon ang bumalandra sa harapan ko. Pareho silang nakahalukip-kip at nakataas ang kilay. Kawawa ka naman, Alde. Sabay tapik ni Cathy sa kanyang braso. Wala ka ng tagapagtanggol ngayon. Bumaliktad na siya sa'yo. Confident niyang sinabi sa akin. Anong gagawin niyo ngayon? Buhusan ulit ako ng ihi. Matapang kong tanong sabay tingin kay Abby. Nakita ko ang nairitang ekspresyon ni Abby sa akin. Hinila naman ako ni Sara palayo sa kanila. Ano ka ba, Chiska? Ikaw talaga. Ang hilig mong manghamon ng away. Bulong nila sa akin. Hindi ako naghahamon. Pagtatama ko. May araw ka rin sa amin, Chiska. Nang gagalaiting sigaw ni Cathy. Mukhang tama sila. Wala na nga ang tagapagtanggol ko. Sumuko na siya. Ang bilis palang sumuko ng isang Hector de la Merced. Buong akala ko ay magkakamatayan pa bago siya sumuko, pero mali ako. Pinaglalaruan ko ang ballpen ko habang nagsasalita yung siksing professor namin sa harap. Magkatabi kaming dalawa ni Hector at ito na ang huling subject naming dalawa. Pagkatapos nito ay may practice game yata siya at may practice naman ako sa steering. Medyo iba yung pakiramdam ko ngayon. May kung anong pamimigat sa puson akong nararamdaman. Period ko na ba? Hindi ko alam. Siguro naman hindi ako atakihin ng dysmenorrhea, no? Noong nakaraang buwan, hindi naman ako nagka-dysmenorrhea. Okay, get one whole sheet of paper para sa quiz natin. Magiging busy na tayo simula next week sa festival, kaya walang pasok. Kailangan kong i-assess ngayon kung ano na ang mga natutunan ninyo. Sabi ng maganda naming prof. Wala pa ring imik si Hector sa akin, kaya sinubukan kong makipag-usap sa kanya. Pahinging papel. Sabi ko. Hindi ka ba nagdadala ng papel? Sana di ka na lang pumasok. Soplado niyang sinabi. Tumaas agad ang sungay at kilay ko. Sorry kung ganon, huwag kang mag-alala. Next time, di ako papasok. Napatingin siya sa akin at padabog niya akong binigyan ng papel. Ano, Hector? Bulong ko. Soko ka na ba? Natigilan siya sa tanong ko. Buong akala ko ay papatulan niya ang panunuya ko, pero nagkamali ako. Iyon lang ang naging sagot niya. Na-disappoint ako. Hindi kaya talagang soko na siya at hindi niya lang masabi? Natapos ko ang quiz nang wala kaming imikang dalawa at natapos ang buong klase na nararamdaman ko na ang early signs ng dysmenorrhea. Nalitse, ngayon pa ata aatake. May practice kami sa cheering.
Napatingala ako nang bigla siyang umalis pagkatapos agad ng period. Nagmamadali siya, para bang nandidiri siya sa kinauupuan niya. Napalunok ako at may parte sa sistema kong nanghinayang ng lubos. Then, so what? It's his loss. Tapos na yung panliligaw niya. I should be happy, right? Pero may kaunting kurot sa puso ko. Hindi ko mawari kung para saan ang kurot na ayon. Ang alam ko lang ay patuloy na lumilipad ang isip ko sa kanya kahit sa kalagitnaan ng praktis. "Bo, Alde, ang pangit mo!" Sigaw ni Cathy sa malayo. Nandito kasi sa soccer field lahat ng cheering squads. Parang final practice na ito, kaya nagtitipon-tipon na kami. Kahit na may pakiusap ang trainer naming huwag daw i-perform yung ibang stance para mawindang sa finals yung mga tao. "Alde, Bo!" Sigaw ng iba. Napapalingon ako kahit na wala naman akong pakialam sa sinabi nila. Disturbing kasi ang mga hayaw nila, lalo na pag nagtatawanan sila. Kaya dumubli ang mga pagkakamali ko. Dagdagan pa ng sumasama kong pakiramdam. Mas lalo lang akong nahirapan sa routines. "Chiska, hayaan mo sila!" Sigaw ng trainer. Panay na ang mura niya sa ibang team. Pinagbantaan niya na ang mga itong isusumbong, pero hindi pa rin sila tumitigil. Hanggang sa nang umakyat na ako sa balikat ni Craig, ay naramdaman ko na ang pangangatog ng binti ko at pagdilim ng paningin ko. Ang sakit ng puson ko! Reklamo ko kay Gary sabay upo kahit na alam kong mag-outbalance ako. "Bo, ayan na! Babagsak na yan!" Sigaw ng nagtatawa ng taga-ibang squad. Pumikit ako at bumigay na lang hanggang sa naramdaman ko ang mga kamay ng kasama kong nasa paligid ko. Nakahiga na ako sa field at malamig na ang pakiramdam ko sa buong mukha ko. Namumutla si Chiska. "Tubig, Gary!" Sigaw ni Jobel. Sinubukan kong bumangon pero may mga kamay na nagpapigil sa akin. "Wag mo na, Chiska. Sobrang maputla ka na." Sigaw ni Marie. "Ano ba yan? Buwalde!" Sigaw ni Nakate. "Bo, nabalian na ba?" May isa pang sumigaw. "Bo, freezes!" Hindi na naipagpatuloy ang huling sigaw. Nakahiga ako kaya hindi ko alam ang nangyari. Ang alam ko lang ay natahimik ang lahat at napatingin sina Jobel at ang buong squad sa mga babaeng panay ang hiyaw kanina. Anong nangyayari? Sambit ko habang dinidiin ang kamay ko sa puson. Damn, it hurts so much. Unti-unti kong naramdaman ang pagtayo nila sa gilid ko. Lumayo sila ng paunti-unti kaya hindi ko maiwasan ang pagbangon. Unti-unti akong bumangon kahit na medyo nahihilo pa rin ako at naaninag ko ang nag-aalab sa galit ng mga mata ni Hector de la Merced. Anong ginagawa mo dito? Hindi ko na naipagpatuloy. Basta niya na lang akong ikinulong sa bisig niya at binuhat. Nakita ko si Nakate sa likuran niya. May nakita akong tumikim, umiling at nabigo sa ginawa niya. Galit na galit si Cathy habang tinuturo niya ako. Hector, anya, hindi ba galit ka sa babaeng yan? May halong desperation ang kanyang boses. Oo nga, di ba galit ka sa akin? Pabulong kong sinabi habang dinadama ang kamay niyang nasa balikat at legs ko. Oo, galit ako. Malamig na sinabi ni Hector kay Cathy. Kinagat ko ang labi ko. Then, put me down. Bulong at hamon ko sa kanya. Bumaling siya sa akin at itinaas niya ang kanyang kilay. Galit lang ako. Hindi ko sinabing tumigil na ako sa'yo. Inirapan ko siya. Gusto ko pa sanang sumagot. Kaya lang, naramdaman ko ulit iyong pagtindig ng balahibo ko
dahil sa sobrang sakit ng puson ko. Napapikit ako. Hector! Tawag ulit ni Kate. Narinig ko ang pagkabasag sa boses niya. Ano ba? Nahihibang ka na ba talaga? Naramdaman kong hinarap siya ni Hector. Hindi ko kayang manood dahil masyado na talagang masakit ang puson ko para mag-alala pa sa mga nangyayari. Told you before, this girl is mine. Galit man ako, akin pa rin siya. At oo, nahihibang na nga siguro ako. Kung hindi nyo iyon maintindihan, mas lalong lumamig ang boses niya. Then you're free to leave. Humakbang ulit si Hector. Papalayo na kami nang narinig ko ang munting hagulgol sa di kalayuang Sacrefeld. Umiyak si Kate. At patid kong hindi lang siya ang umiiyak. Marami. Sakit ng puson ko. Daing ko. Malapit na tayo sa klinik. Anong gusto mo? Ihahatid kita sa bahay nyo? Medyo nag-aalala niyang tanong. Sa klinik na lang muna. Sabay pikit ko. Hindi ko ata may tsura kung ihahatid niya agad ako sa bahay habang inaatake ako ng dysmenorrhea. Pagkarating ko sa klinik ay agad na akong naghingi ng napkin at nag-CR kahit na nahihilo pa. Ilang oras yung dysmenorrhea attack mo madalas? Tanong ng babaeng nurse. 1 oras. Sabi ko sabay higa sa kama at lagay ng unan sa puson. Ipainom mo siya nito, Hector. Sabi ng nurse kay Hector. Ano to? Tumikhim ang nurse. Pain reliever. Ilang sandali ang nakalipas ay pinainom ako ni Hector ng pain reliever. Alam kong hindi diretso ang effect nito kaya humiga ulit ako. Dysmenorrhea? Nagkakaroon ka pala niyan? Tanong ni Hector. Huwag mo nga akong kausapin. Nagko-concentrate ako sa paglalagay ng unan sa puson ko habang siya ay panay pa rin ng salita. Hindi pa rin ba tumatalab ang gamot? Anong gamot ba ayon? At mukhang di naman pala epektibo? Hindi naman kasi agaran. Sabi nung nurse. Masakit pa rin ba? Parit nga ng sakit. 1 to 10. Highest ang 10. Gaano kasakit? Litsi Hector, tumahimik ka nga. Sigaw ko habang napapagulong-gulong na sa kama sa sobrang sakit. Nurse! Sigaw ni Hector. Normal pa ba ito? Bakit parang sobrang sakit niyan? Normal yan, Hector. Malumanay na sagot ng nurse na nagpapanik na si Hector. Ang dami niya pang sinasabi. Hindi ko na nasundan dahil masyado nang masakit ang puson ko. Nang medyo napawi na, ay narinig ko ang pagtawag niya sa kanyang tita sa cellphone. May dysmenorrhea si Chiska. Ano po ang gamot nito? Nag-aalala na po ako kasi paggulong-gulong na siya sa kama. Kinagat ko ang labi ko, tsaka hinila ang kumot sa katawan ko. Mukhang hindi na gaanong masakit, buti at naagapan. Minsan kasi umaabot ng 3 oras ang atake ng dysmenorrhea ko. Alcohol? Beer? Tanong ni Hector sa cellphone. Pain reliever? Sumulyap ako sa kanya. Nakita kong nakatitig siya sa akin habang nasa tainga niya ang cellphone niya. Bumaling ako sa nurse na humihikab at hindi naman gaanong nagpapanik. Di tulad niya. Nang ibinalik ko na ang paningin ko sa kanya, ay nakita kong namilog ang kanyang mga mata sa gulat dahil sa sinabi ng kanyang tita. Bahagya akong bumangon sa kinahihigaan ko. Medyo okay na nga ang pakiramdam ko. Babangon na nga lang ako. Mamaya, matagusan pa ako sa kakahiga. Totoo ba yan, tita? Tumalikod si Hector at humina ang boses niya. Sinuklay ko ang buhok ko gamit ang mga daliri ko. Nawawala ba talaga ang dysmenorrhea pagkatapos manganak? So pag nabuntis at magkaanak, nawawala?
Agarang kumunot ang noo ko sa naririnig sa kanya. Hindi ko na napigilan ng pagdampot ng malaking unan at ang pagbato nito sa ulo niya. Aray! Anya sabay tingin sa akin. Tapos na. Wala na akong dysmenorrhea. Huwag ka ng OA. Pwede? Inirapan ko na bago tumayo. Okay. Anya sabay dalo agad sa akin at agad hawak sa kamay ko na para bang anytime ay pwede akong mabasag sa kinatatayuan ko. Napatingala ako sa kanya. Tumingin din siya sa akin. His eyes were intense. Iyong tipong hindi mo kayang titigan ng matagal dahil baka maiwala ka nito. Nag-iwas ako ng tingin. Okay na? Tanong nung nurse. Tumayo siya at umambang aalis sa klinik. Kunin ko lang ang logbook. Papapermahin kita. Huwag mo na kayong umalis. Anya at lumabas sa klinik. Nagkatinginan ulit kami ni Hector. Ngayon, kaming dalawa na lang sa loob ng klinik. Napatingin din ako sa kamay naming magkahawak. Pinilit kong kunin ang kamay ko. Kinalas niya rin yung kanyang kamay sa akin. Umupo ako sa kama at tumingala sa kanya. Nakaawang ang kanyang bibig at nandoon pa rin ang panik sa mga mata niya. Ngumisi ako. Okay na ako. Marahan siyang tumango at suminghap. Ngumuso ako. Binalot kami ng matinding katahimikan. Nakatitig siya sa akin samantalang hindi naman ako makatingin ng diretso sa kanya. Galit ka sa akin? Tanong ko habang tinitingnan ang tiles ng klinik. Oo. Di give up ka na? Masyado na ba akong matari para sa'yo? Tanong ko sabay tingin sa kanya. Hindi mo ba ako narinig kanina? Kahit galit ako, akin ka. Anya. Nagkatitigan kaming dalawa. Hindi ko talaga siya makuha. Naguguluhan na ako. Totoo na ba itong mga sinasabi niya o nagpapanggap lang siya? Hindi ko alam. Ang tanging alam ko lang ngayon ay bumibilis na naman ang pintig ng puso ko habang tinititigan siya. Hindi ako sa'yo hanggang di ko sinasabing mahal din kita. Malamig kong utas. Alam ko, kaya nga ako nanliligo, di ba? Para mapaibig kita. Hindi ako makapaniwala sa susunod kong tanong. Nag-aalinlangan pa akong itanong iyon pero hindi ko mapigilan ang bibig ko. Lalo na ngayong kitang-kita ko sa malalalim niyang mga mata ang sinseridad na hindi ko dapat nakikita. Nag-iwas agad ako ng tingin. Bakit mo ako mahal? Tanong ko. Buong akala ko ay hindi niya masasagot iyon. Pero diretso ang sagot niya pagkatapos ng tanong ko. Kailangan pa ba yun ng rason?